Hi mga kababayan, alam nyo, one time dumalaw po ako kay Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Nung isang araw lamang po, itong Monday lamang, na kung saan saksi po ako sa nangyari po doon. Ano po yung nasaksihan ko? Nabalitaan nyo po siguro yung nangutong na LTO enforcer sa Nabotas. Alam nyo po, nung time po na nandoon ako, nasa kabilang kwarto po ako, nakita ko po na kung saan nag-init po ang ulo ni Assistant Secretary at LTO Chief Marcos Lacanilaw. Kanya pong pinanagot at higit po sa lahat, hindi lang po pinanagot niya, tinanggal niya po sa law enforcer yung mga tauhan niya na nasangkot sa pangungutong at maliban po sa pagpapatanggal niya, pinakasuhan niya rin po ang mga taong pong iyon para po maging silbi at magtanda po sa mga ibang LTO enforcer na walang puwang sa LTO ang mga tiwali at mga kurap na enforcer. Kaya po mga kababayan, suportahan po natin ang LTO sa pamumuno po ni Attorney Marcos Lacanilaw dahil po ang tagumpay po ng LTO ay base po sa inyong pakikipagkaisa, pakikipagtulungan at higit po sa lahat sa inyong tiwalang ibibigay. Kaya po mga kaibigan, kung may makita po kayong mga nangungutong na LTO enforcer, i-report nyo po kaagad. Kung hindi po, i-PM nyo po ako at akin pong ipaparating po yan sa head po ng LTO. Hindi na bago sa pandinig ng mga Pilipino ang salitang kotong. Ngunit sa ilalim ng bagong Pilipinas, tila wala na itong puwang sa kalsada ito. Ang malinaw na mensaheng ipinarating ng Land Transportation Office LTO matapos sibakin ang 4 na NCR law enforcers na nasangkot sa pangingikil noong April 23, 2026 sa C3 Road, Nabotas City. Ang mabilis na aksyon ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ay isang kapuri-puring hakbang sa loob lamang ng 24 oras matapos matanggap ang kanilang relief and resignment order. Ipinag-utos na ang pagbawi sa lahat ng kanilang law enforcement paraphernalia at iba pang kagamitan. Ang ganitong uri ng kabilisan ay bihirang makita sa burokrasya at nagsisilbi itong babala. Ang uniformer ay hindi lisensya upang makapang-abuso. Ang pangingikil ay hindi lamang simpleng pagnanakaw. Ito ay pagtataksil sa tiwala ng publiko kapag ang mga tinalagang tagapagpatupad ng batas ang siyang lumalabag. Dito gumuguho ang pundasyon ng kaayusan sa pagtitiyak ng LTO na hindi nila kukonsintihin ang anumang maling gawain sa kanilang hanay. Binibigyan din nila ang kahalagahan ng disiplina, ang pangako ng ahensya na bawat report ay imbestigahan ng may urgency at transparency ay isang malaking ginhawa para sa mga motorista na madalas maging biktima ng pananakot. Hindi sapat na masibak lamang ang mga tiwali. Kailangan man maramdaman ng bawat Pilipino na ang sistema ay gumagana para sa kanila. Ang insidente sa Nabotas ay isang paalala na ang reforma ay nagsisimula sa loob. Zero tolerance, walang puwang ang abusado sa serbisyo publiko. Mabilis na hustisya, ang 24 oras na ultimatum ay patunay ng serbisyong liderato, pananagutan ang mga bawat simbong ng taong bayan at may katapat na aksyon. Sa huli, ang pangarap nating ligtas na kalsada ay hindi lamang nakadepende sa maayos na traffic, kundi sa natatang katapatan ng mga taong nagpapatupad nito. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, ang paglilinis sa hanay ng LTO ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na ang bawat biyahe ng Pilipino ay malayo sa takot at korupsyon. Ang hustisya ay hindi dapat
naghihintay. Ito ay dapat pinadarama.